mo ba makukumbansi mo si Andrew Carnegie na magbenta? Tanong niya. Maaari kong subukan, sabi ni Schwab. Kung maaari mong hikayatin siya na magbenta, kukunin ko na ang usapin, sabi ni Morgan. So far so good. Pero magbebenta ba si Carnegie? Magkano ang hihilingin niya? Schwab thought of $320 million. Ano ang babayaran niya? Common or preferred stock? Bonds? Cash? Walang nakapag-raise ng $1/3 billion. Nagkaroon ng isang laro ng golf noong Enero sa manyeb na hit ng street. Andrew's link sa Westchester, si Andrew ay naglilibot sa paligid na nakasweater laban sa lamig, at si Charlie, gaya ng nakasanayan, masayang nakikipag-usap upang mapanatili ang kanyang espiritu. Ngunit walang pag-uusap sa negosyo ang itinaas hanggang ang mag-asawa ay umupo sa maaliwalas na init ng Carnegie Cottage. Pagkatapos na may parehong panghihikayat na nakapagbigay ng napakalaking ginhawa sa unibersidad. Kumikinang ng mga pangako ng pagre-retiro upang matugunan ang panlipunang mga hangarin ng matanda, sumuko si Carnegie, nagsulat ng isang figure sa isang piraso ng papel, iniabot ito kay Schwab, at sinabing, "Okay, iyon ang ibebenta namin." Ang figure na ito ay humigit kumulang $400 million at nakuha sa pamamagitan ng pagkuha ng $320 million na sinipi ni Schwab bilang base figure, at pagdaragdag ng $80 million upang kumatawan sa tumaas na halaga ng kapital ng nakaraang 2 taon. Mamaya, sa deck ng transatlantic liner, ang Scotsman ay nagsabi kay Morgan, "Sana humingi ako sa iyo ng $100 million pa." Kung narinig mo ito, magkakaroon ka nito, masayang sabi ni Morgan. Siyempre, nagkaroon ng kaguluhan. Ang dayuhang mundo ng bakal ay namanga sa napakalaking kombinasyong ito, isang British correspondent na nakakable. Kung ang mga pinagkakatiwalaan ay hindi kinokontrol, ang bansa ay maaaring asahan ng isang emperador sa Washington sa loob ng susunod na 25 taon, ipinahayag ni Yale President Hadley. Ngunit ang mahusay na manipulator ng stock na iyon, si Keene, ay ginawa ito ng masigla tungkol sa mga bagong stock ng kumpanya. Na ginawa ito ng masigla sa publiko, na si Keene, ay ginawa ito ng masigla sa publiko na ang ilang mga bagong gawain ay ginawa ng masigla tungkol sa mga bagong stock ng kumpanya, $600 million, ang lahat ng labis na tubig ay nasipsip sa isang iglap kaya ang Carnegie ay nagkaroon ng milyon-milyon. At ang Morgan Syndicate ay may $62 million para sa lahat ng problema nito, at ang lahat ng mga batang lalaki mula Gates hanggang Gary ay may milyon-milyong, 38 taong gulang na si Schwab. Ginawa siyang pangulo ng bagong korporasyon at nanatili siyang kontrol hanggang 1930. Ang dramatikong kwento ng Big Deal na katatapos mo lang ay kasama sa aklat na ito dahil ito ay isang perpektong paglalarawan ng paraan ng pagbabago ng pagnanasa sa pisikal na katumbas nito. Iniisip ko na ang ilang mga mambabasa ay magtatanong sa pag-aangkin na ang isang simpleng, abstract pagnanais ay maaaring transform sa kanyang pisikal na katumbas. Walang alinlangan na sasabihin ng ilan, hindi mo maaaring baguhin ang anumang bagay sa isang bagay. Ang sagot ay nasa kwento ng United States Steel. Ang higanteng korporasyong iyon ay nilikha sa isip ng isang tao. Ang planong nagbigay ng mga hilinde ng bakal na magbibigay ng katatagan sa pananalapi ng korporasyon ay nilikha sa isip ng taong iyon. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagnanais, ang kanyang imahinasyon, ang kanyang pagpupersige ay ang tunay na sangkap na napunta sa United States Steel. Ang mga steel mill at mekanikal na kagamitan na nakuha ng korporasyon matapos itong maging legal ay hindi sinasadya. Ngunit ang maingat na pagsusuri ay nagpapakita ng katotohanan na ang tinatayang halaga ng mga asset na nakuha ng korporasyon ay tumaas ng humigit kumulang $600 milyong sa pamamagitan lamang ng transaksyon na pinagsama-sama ang mga ito sa ilalim ng isang pamamahala. Sa madaling salita, ang ideya ni Charles M. Schwab, ang paniniwalang ipinarating niya sa isipan ni J. P. Morgan at ng iba pa, ay ibinente sa kita na humigit kumulang $600 million. Iyan ay hindi maliit na halaga para sa isang ideya. Ang nangyari sa ilan sa mga lalaking nakatanggap ng kanilang bahagi sa milyon-milyong dolyar na kita na ginawa ng transaksyong ito ay isang bagay na walang pakialam sa amin ngayon. Ang pinakamahalagang katangian ng kahangahangang tagumpay na ito ay nagsisilbi itong hindi mapag-aalinlanganang. Patunay ng katumpakan ng pilosopiyang ipinaliwanag sa aklat na ito dahil ang pilosopiyang ito ay ang pag-ikot at paghabi ng buong negosyo. Higit pa rito, ang pagiging praktikal ng pilosopiyang ito ay itinatag sa pamamagitan ng katotohanan na ang United States Steel Corporation ay lumago.
Gumamit ng libo-libo, bumuo ng mga bagong gamit para sa bakal, at nagbukas ng mga bagong merkado, na naging isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang mga korporasyon sa Amerika, sa gayon ay nagpapatunay na ang $600 million na tubo na nabuo ng Schwab idea ay natanto. Nagsisimula ang kayamanan sa anyo ng pag-iisip. Ang mga halaga ay limitado lamang sa isip ng taong nagpapakilos sa pag-iisip. Ang paniniwala ay nag-aalis ng mga limitasyon. Tandaan ito kapag handa ka ng makipagtawaran sa buhay para sa anumang presyo na hilingin mong pumunta sa ganitong paraan. Tandaan din na ang taong lumikha ng United States Steel Corporation ay halos hindi kilala noong panahong iyon. Siya ang One Friday ni Andrew Carnegie hanggang sa ipanganak niya ang kanyang sikat na ideya. Pagkatapos noon, mabilis siyang umangat sa isang posisyon ng kapangyarihan, katanyagan, at kayamanan.